Kamusta na kayo mga guys? Nakakatuwa naman makita ko kayo ngayon. Maraming pong salamat sa 1,000 viewers natin ngayon. Salamat po mga guys, no? Ah, meron lang akong wish kay Meta. Meta, pasayahin mo naman ang aking buhay. Please, pwede ba? Huwag mo na akong i-shadow ban. Pwede ba i-recommend mo ng aking page katulad noon, mga guys, no? Konting kwento lang ano. Nung ginawa ko tong page na to, March 2021, no? Ginawa ko siya March 2021. And then pagkatapos ko siyang ginawa, itinenga ko lang. Naglagay lang ako ng profile picture, si President Marcos Sr., ang aking profile picture. Tapos nilagyan ko ng description, President Edralyn Emmanuel Marcos Sr., the 10th President of the Philippines, blah, 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 blah. And then after that, nung naset na siya, tinenga ko na siya. Tinenga ko na at pinabayaan, parang kinalimutan ko na itong page na to, no? Ang pangalan nga niya ay Ferdinand Edralyn Ferdinand Edralyn E. Marcos, the greatest president of the Philippines. Yung pangalan ng page na to mga guys, pinakaunang pangalan ng page na to. And then, nung tinenga ko na nga siya, hinayaan ko lang siya. Nung October, biglang nag-file si PBBM na September pa. Well, hindi pa nagpa-file si PBBM. Napapansin ko, parang may mga nagla-like. Kasi di ba nagna-notify yan sa original page natin, original Facebook natin kung saan naka-align itong page na to, no? So, hinayaan ko lang siya. By October, mga guys, si PBBM ay nag-declare na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Hindi sabi ko, tatakbo si PBBM. Okay, nag-post ako dito, no? Post ako. And then, nung nangampanya na si PBBM, mga guys, napansin ko ang mga tao. Talagang parang very hungry sila na hinahanap talaga nila. Guys, yung page, no ng Marcos, no? Mga Marcos pages. Hindi nagulat na lang ako, sabi ko, hala, bakit ang daming nagla-like? Ang daming nagpa-follow sa page ko. And then, sabi ko, talagang nagdeklara na si PBBM. Inano ko na guys, talagang nagpo-post na ako dito, yan, post na ako. Medyo hindi pa ako nagla-live, no? Kasi medyo nahihiya pa ako kasi first time ko yun mga guys na gumawa ng page, no? So hindi pa ako nagla-live. Nagpo-post lang ako ng mga videos, no, about the Marcos Sr., no? And then kay PBBM. So mga guys, napansin ko, very hungry ang mga tao na makapanood ng mga vlogs about President Marcos Sr., no? Napansin ko yun. So yun ang inano ko mga guys, yung mga tungkol kay President Marcos Sr. And then kay PBBM na rin. Pero mas marami ako dun kay President Marcos Sr., mga nire-rebuttal ko tungkol sa mga estate tax, tungkol sa 986 cases, tungkol sa mga magnanakaw issue, tungkol sa mga martial law issue, basta tungkol lahat sa kay President Marcos sa mga issue, no, na binabato sa akin ng mga pinklawan. Nire-rebuttal ko yan. And then mga guys, grabe yung ng Facebook mga guys. Umaabot ako sa 900k views, meron pa ako mga 1 million views. And then yung mga shares, mga guys, umaabot siya ng 200k shares, and then ang daming mga reactions. As in, grabe, sobra ang engagement. Napakalaki ng engagement ko, guys, nung panahon ng kampanyahan. Kaso, ang nangyari sa akin, mga guys, nung mga bandang December, na inano ako ni Rappler at saka ni Vera Files. Merong isa kong video na talagang sobrang napaka bonggang-bonggang, umabot ng 1.5 million. Pagkatapos yung reactions, ang daming comments mga guys, as in libo-libo. Ngayon, inano ni Rappler yon, yung tsaka ni Vera Files, check nila.
Alam niyo naman mga guys, 'di ba si Rappler at saka Vera Files anti-Marcos. So ibig sabihin, kahit alam ko no 101% na tama ang video ko, wala akong fake news doon. Pero inano ako mga guys na false information daw yung aking sinabi. So in short mga guys, na-shadow ban ako. Na-shadow ban at hindi lang talaga shadow ban, suspended ako ng 90 days. 90 days. So, ibig sabihin 3 buwan. 3 buwan yun, no? So, parang na-prostrate ako mga guys. Sabi ko, ano ba yan? 90 days, hindi ako pwedeng mag-comment, hindi ako pwedeng mag-post, hindi ako pwedeng mag-share. Ang pwede ko lang gawin, ano lang, yung manood, magbasa-basa. So, ang ginawa ko, may mga time na dina-deactivate ko yung aking original page. Kasi pag dina-activate mo yung original Facebook mo, parang automatic din na yung page mo, parang nawawala din siya mga guys nawawala din siya, hindi rin siya visible. So, kasi nga parang na-frustrate ako, hindi naman ako makapag-post dito, hindi naman ako ang tangi ko lang magagawa ay manood at saka kahit nga react, hindi ako pwedeng mag-like. Talagang manood lang, mag-scroll, magbasa. So, ginawa ko, pumunta akong TikTok, no? Sa TikTok ako, guys, doon ako nakipagbardagulan sa mga pinklawan. Talagang, alam niyo ba, yung aking mga views, sobra mga guys, umaabot ako ng 1 million views. At ang bilis-bilis ng aking, kasi sa TikTok, ang bilis ang bilis makakuha ng followers. Ang dami kong followers mga guys, hanggang sa pag nagla-live ako, talagang kinukuyog ako ng mga pinklawan. At unfortunately mga guys, tuwing gumagawa ako ng TikTok account ko, nagtatagal lang siya ng matagal na ang 2 weeks. Mga guys, 2 linggo, matagal na yun. After 2 linggo, ban. Yung, alam niyo bang guys, naka 12 accounts ako. 12 accounts. Yung pang 12 accounts ko mga guys, edi, tuwan-tuwa ako, no? Papunta pa ako nun sa out of town. Nag-post ako, sabi ko, sige, mamaya ako kayo sasagutin. I-re-rebuttal ko lahat yung mga sinasabi nyo. No, merong nag-aano sa akin na pinklawan Mga guys, pagdating ko doon sa kasi out of town nga ako. Pagdating ko doon, matutulog na ako, no? Open ako ng aking TikTok. Pag open ko, nakalagay sa TikTok ko, you're permanently banned. 12 accounts ko, ban na naman mga guys. And then, nung sinusubukan kong mga ilang days, kasi na-frustrate ako 1 linggo lang yun guys ha. Yung pang 12 accounts ko, 1 linggo lang na ban ako. And then ginawa ko, hinayaan ko muna siya. 2 days. Then sabi ko, gagawa ako ng bagong account using new number, new email. Di nakagawa ako, no? Tuwan-tuwa ako, nakagawa ako mga guys. And then, nakapag-post pa ako ng isang video. Andun yung mukha ko, syempre, real talk, no? Isang video. Ngayon, nung bumalik ako sa TikTok, pag open ko, nakalagay, your account is permanently banned. Ban na daw. So, ibig sabihin, na-detect niya na ako yun. Mukha ko yun. So, nangyari yun, na-ban ako mga guys, May 8, 2022. May 8, 2022. So, ibig sabihin, sa May 8, 1 taon na akong ban sa TikTok. Ngayon, sinusubukan ko pa rin siya. Hanggang kahapon, sinubukan ko pa rin siya. Using different email, different SIM card. Tapos, ang ginawa pa ng isa kong kaibigan, yung data niya mismo kasi marami naman siyang accounts pero hindi siya nagti-TikTok. So, ginawa niya ako ng TikTok using her own data. Kasi kapag data ko parang wala parang alam na talaga So, using the data of my friend, no? Yung pangalan niya, yung kanyang number, basta sa kanya, no? Data niya. And then, tuwan-tuwa ako. Nakagawa siya. Binibigay na niya sa akin, guys. Binigay niya na sa akin na open ko. Tapos, nakapag-post pa ako ng isang video. Ngayon, nung babalik na naman ako para mag-post, guys, nakalagay, your account is
permanently ban. Ganun palagi mga guys. So sabi ko, hala, kapag nakikita na yung mukha ko sa TikTok, nababan na talaga ako. Ibig sabihin, alam na ni TikTok, no, na kapag nag-appear yung mukha ko doon, alam na niya na akin yun, account ko yun. So, binaban na niya talaga ako. Until now, mga guys, ang dami ko nang nagawang mga, ginamit ko pa nga yung naghingi ako ng permiso sa mother kong senior citizen. Ginamit ko pa yung cellphone niya, yung number niya, yung sarili ng data para lang makagawa ako ng TikTok. Kasi hindi naman nagti-TikTok yung mother ko eh. Okay lang sa kanya. So, kapag ako na ang nagpo-post, wala na. So, tinanong ko nagtanong ako doon sa manager ng TikTok Philippines, no? So, sabi niya, gumawa na daw ako ng panibago. Hindi ako nawala ng pag-asa, gumawa na naman ako. Pero wala na talaga mga guys, hindi talaga ako makabalik sa TikTok. Tapos, one day, tinanong ko yung isa kong friend na dati sa TikTok, no? Sabi ng friend ko, alam mo, may isang malaking tao na nagpaban sa'yo sa TikTok. Tapos naisip ko kaagad, ay, kasi nung panahon ng kampanyahan, sobrang galit na galit sa akin ang mga pinklawan. At talagang kinukuyog ako. Ang dami pa nga talagang mass reporting. Tapos meron pa nga sa aking nagtitreat na matutulad daw ako kay Percy Lapid. May nagtitreat sa akin mga guys, matutulad daw ako kay Percy Lapid. And then meron pang may nagsabi pa na mawawala ka sa TikTok. Hindi ka na makakabalik diyan, no? Maraming threat sa akin. So sabi nung isa kong friend na dating nagtatrabaho sa TikTok, may isang malaking tao na nagpaban sa iyo sa TikTok. Kasi hindi ka naman basta-basta mababan permanently sa TikTok. Hindi ka diyan mababan permanently. Yung mukha mo, yung ikaw, hindi ka diyan mababan. Unless na lang na merong isang malaking tao na trumabaho sa iyo. At talagang nilakad niya sa TikTok na talagang ipaban ka. So alam ko na yun mga guys kung sino. Kasi during that time, ang talagang binabanatan ko, Pinklawan eh. Lenny Robredo, Kiko Pangilinan, Pinklawan talagang grabe, bardagulan. Yung mga Pinklawan, sobrang galit na galit sila sa akin mga guys. Kasi nga, ang PBBM, tsaka Sara Duterte, no? Uniteam pa kasi sabi ni PBBM, Sara Duterte daw iboto. Sige, Bongbong Marcos and Sara Duterte, yun talagang ko. So, galit na galit sa akin mga Pinklawan, mga guys, sobra talaga. So, hanggang ngayon, naiinggit ako dun sa mga kasama ko. Kasi nakakapag-TikTok sila, tapos kumikita sila sa TikTok. Ako mga guys, yung mga kita ko sa TikTok, hindi ko na nakuha. Siyempre, makukuha ko ba naman yun? Iban na nga ako permanently. Diba? So, sabi ko, aantayin ko ang 1 taon. Ngayong May 8, 1 taon na ako. Titingnan ko kung ban pa rin ako sa TikTok. Kung ban pa rin talaga ako sa TikTok ng sa May 8, 1 taon na yun, ibig sabihin, totoo nga talaga yung sinabi ng friend ko na merong isang malaking tao, Pinklawan, ang naglakad sa akin, ang tinrabaho talaga na ako ay matanggal sa TikTok. Sinon guys, talagang galit na galit yung Pinklawan sa akin. Sabi pa nga yung maraming Pinklawan, no? Ano ba tong admin reach na to? Makailang beses ko na tong binlock, pero daan ng daan sa FYP ko. No? Binlock na daw nila ako. Makailang beses, pero daan daw ako ng daan sa FYP nila. Sabi ko, pwede ba yun? Binlock nyo na ako pero dumadaan pa rin ako. Yung ganun mga guys, yung talagang sobrang nire-recommend ako ni TikTok dahil talagang sobrang nagtitrending, no? So, ganito din yung nangyari sa akin nung sa Facebook mga guys. Kaso, nung ako ay
90 days na nasuspend, no? So, sinarado ko yung aking original Facebook na naka-align itong aking page na to. So, hindi siya, maraming mga follower ko noon nagtataka bakit nawala ako sa Facebook. Hanggang sa inantay ko yung 90 days, mga guys, ang tagal. Inantay ko ang 90 days hanggang sa natapos yung 90 days, no? Nag-open ako ng Facebook ko. Tapos ayan na, oh, nag-post ako. Nagtataka yung mga friends ko, sabi nila, tsaka yung mga followers ko, bakit hindi ka na namin nakikita ano nangyari sa iyo? Oh, kinikwento ko sa kanila kung ano nangyari sa akin, no? Na ako ay na-suspend 90 days. At ang masama pa nito, guys, kahit natapos ang suspension mo na 90 days, hindi ka pa rin maire-recommend ni Meta. Not recommended pa rin ang nakalagay sa dashboard mo. So, pag tinitingnan ko, not recommended pa rin. Very less engagement. Itinatago yung iyong mga videos, hindi pinapadaan sa mga new Facebook user, hindi pinapadaan masyado sa mga followers mo. As in, kung sino lang yung gustong pumunta sa page mo para hanapin ka, as in, ganun lang mga guys. Yun ang makakapanood ng mga videos mo, no? So, sabi ko, ano ba yan? Kailan ba ako i-recommend ni TikTok? Ni Meta? Hanggang sa umabot ng 1 taon at 3 buwan? Saka lang ako na-recommend ulit. So, viral na naman mga guys. Viral na naman yung videos ko. Talagang, minsan napapagod ako kasi ang dami nag-share. Ugali ko kasi mga guys, pag merong nag-share ng videos ko, ilalike ko siya. Pagkatapos, alagyan ko ng thanks for sharing. Ang dami. Napapagod na ako mga guys, no? Kaka-like, tapos thanks for sharing. Hanggang sa viral na naman yung mga videos ko. Ay, eto na naman si Rappler at saka si Vera Files. Yung isa kong TikTok, yung isa kong video na kung saan pinagkumpara ko, guys, yung budget ni President Marcos Sr., budget ni Ramos, budget ni Cory Aquino, pinagkumpara ko ngayon, mga guys, no? So, yung budget ni President Marcos nasa 486 something billion. Samantalang yung kay Cory Aquino nasa 1.2 trillion. Kay Ramos naman, umabot naman ng 2 point something trillion. Pagkatapos mga guys, inano naman ako ni Vera Files at saka ni Rappler. Mali daw, false information. So, ang nangyari, not recommended na naman ako at saka shadow ban na naman ako. Tapos mga guys, sabi ko, totoo yung sinasabi ko, hindi yan fake news. Tapos tiningnan ko yung yung fact checking ni Rappler. Pinuntahan ko ngayon yung site ni Rappler kung saan nakalagay doon yung fact checking niya. May pangalan ko, Admin Rich, kasi fake news daw ako. So, tiningnan ko paano siya nag-fact check. Ngayon, chinek kong mabuti, inisa-isa ko kung paano niya fact check yun. Nakita ko, may pagkakamali si Rappler. Kasi guys, isinalay ni Rappler yung budget ng 1986. 1986 isinali niya sa budget ni President Marcos Sr. Kaya lumabas na malaki ang budget ni President Marcos Sr. Samantalang hindi mo naman pwedeng isali ang budget ng 1986 kasi by February 25, 1986, wala na sa pwesto si President Marcos Sr. Natural, ang gumamit ng mga budget ay si Cory Aquino, di ba? Make sense mga guys? Kasi February, umalis na February 25, wala na si President Marcos So, ibig sabihin, mga guys, ang budget kasi, usually, nare-release yan, di ba, mga June, yung mga bagong budget. Katulad ng si PBBM. Pagpasok ni PBBM, ang budget na nadatnan niya, budget pa yun ni Digong, di ba? Hanggang June. So, inuubos lang ni PBBM yung budget ni Digong. And then, pagdating ng June, lalabas na yung kanyang budget mismo during that time. Kaya mali yung Rappler, mali yung kanilang fact-checking na isinama nila yung budget ni Cory Aquino.
doon sa budget ni President Marcos. Hindi na nila dapat isama yun kasi si President Marcos ay umalis na ng February 25. So, malinaw na hindi niya nagamit ang budget ng 1986. So, tama yung aking video, yung aking post. Mali ang fact-checking ng Rappler. Pero wala na ako magagawa kasi na-fact-check na nila ako eh. Naging not recommended na naman. Sobrang shadow ban na naman mga guys. At talagang hindi ako nakikita ng aking kahit nga yung kapatid ko na palaging nakaabang sa live ko. Sabi, bakit hindi kita nakikita? Hindi ka na ba nagla-live? Sabi, nagla-live ako. Hindi niya nakikita kasi nga, wala eh, not recommended na ako eh. Ganon yung nangyari sa akin mga guys. Kaya, kita nyo ngayon, nagla-live ako, ilan ang nanonood? 18. Yung mga views ko, ilan lang ang views ko. Kasi, until now, mga guys, not recommended pa rin ako. Kasi nga, dahil nga doon palagi na lang akong not recommended. Dahil doon sa mga fact-checking na yan, at saka sa mga violation na yan. No? Kaya nga sabi ko, tama nga talaga yung sinasabi ni na Mami Peng, ni na Takero, na ayusin ko yung YouTube ko. Sa YouTube na lang ako talagang, ayusin ko talaga yung YouTube ko. Kasi at least yung YouTube mga guys, hindi ganun ka higpit, no? Dito, magmura ka. Pag nagmura ka dito, baka maano ka pa. Sa YouTube, ang dami doon nakikita ko nagmumura. Although hindi naman ako mahilig magmura, pero 'di ba nagsasalita ako ng mga katulad ng si Digong ay pag dito mga guys, mahigpit dito, hate speech na 'yan, parang bullying na 'yan. Pero at least pagdating sa YouTube, hindi ka masyadong hindi masyadong mahigpit at hindi nila basta-basta mapapatanggal ang Facebook mo. Yun ang kagandahan sa YouTube, no? Unlike dito sa Facebook. Dali guys, natutunaw yung ice cream ko. Nakalimutan ko may ice cream pala ako. Kaya sabi ko, mga guys, talagang asikasuhin ko na yung YouTube ko. Pero syempre guys, gusto ko rin naman ma-monetize, di ba? Kasi hindi naman tayo bayaran eh. Kung bayaran lang tayo, hindi na ako magpapamonetize, di ba? Kasi may bayad ka naman, kaso hindi nga tayo bayaran eh. Ang nagbabayad lang sa akin, yung Meta, Facebook. Kung bayaran ako, wala, hindi na ako matatakot na matanggal sa Facebook. Or hindi ako matatakot na ma-shadow ban ako kasi bayaran eh, di ba? Kaso hindi nga ako bayaran, kailangan ko rin ng magkumita. Kailangan ko talagang mag-monetize para kumita, di ba? Dapat si Amy na lang ang naging presidente. Hindi po siya pwedeng maging pangulo, Mars, no? Unang-una, bakit po hindi pwedeng maging pangulo si Amy? Unang-una, Mars, ang pangulo ng Pilipinas dapat lalaki. Nagkaroon tayo ng pangulo ng Pilipinas, babae. Anong nangyari? Palpak. Anong sabi sa Biblia? Ang pangulo, ang leader, lalaki, hindi babae. Sino ang unang ginawa ng Diyos? Si Adan, hindi si Eva. Sino ang head of the family? Lalaki, hindi ang misis. Sa mga tribo ng Israel, saan nakapangalan ang tribes of Israel? 12 tribes of Israel. Sa lalaki. Kapag nagbibilang sila ng population, ang binibilang mga lalaki. Hindi naman binibilang ang mga babae doon. During that time, mga guys, lalaki lang ang binibilang. Kasi nga, ang lalaki, ang unang ginawa ng Diyos. Diba?
Si Amy ay isang babae, hindi siya fit para maging leader ng bansa. Pangalawa, si Amy may tantrums. Si Amy, mababa ang emotional quotient. Mababa. Hindi maaring mataas ang IQ niya, pero pagdating sa emotional quotient, ang baba. Madali siyang magalit, madali siyang magtampo, madali siyang magtantrums, madali siyang manirang puri, madali siyang magbago ng desisyon. In short, para siyang bata na inagawan mo ng candy, nagagalit ka agad, nagtatantrums agad. Parang Sara Duterte din. Yun, Sara Duterte. Hindi maaaring maging pangulo ang isang Amy at isang Sara Duterte. Sila ay mga parang grade 1 na iyakin, no? Mga iyakin. At kapag merong mga tantrums ka agad, 'di ba? So hindi sila pwedeng ganoon kasi ang pangulo ng Pilipinas dapat katulad ni PBBM, Speaker Martin Romualdez, yan yung mga pwedeng pangulo, talagang pangulo ng Pilipinas yan, 'di ba? PBBM. Sinabihan na lahat na adik daw. Pinutang ina na. Di ba? Sinabihan ng putang ina mo. O bumaba ka dyan sa pwesto. Sinabihan na tamad ka. Sinabihan na wala kang pagmamahal sa bayan. Lahat na binato sa ating Pangulo. Bangag ka, adik ka, may bagahe ka, weak leader ka. Lahat sinabi sa Pangulo natin. Anong sagot ng Pangulo natin? Napaka-professional pa rin. Pumunta pa rin siya sa Davao. Hands-on na hands-on. Na tinulungan niya ang Davao City. Tinulungan niya yung mga tao na nakisama para tugyain siya. Para pagtawanan siya. Anong nangyari, mga kaibigan? Yung mga Duterte, napahiya. Yung mga makakapal nilang mukha, biglang naging manipis. Hindi sila makaharap kay PBBM kasi ang kakapal ang mukha nila. Diba? Diba mga kaibigan? Sa sobrang kapal ng mukha nila, kita nyo ang tatapang nila doon sa rally, prayer rally daw, ang tatapang nila. Pagkatapos, pumunta si PBBM sa Davao. Hindi pala nila kayang iharap yung kanilang mga mukha. Mga duwag naman pala sila. Ano yun? Akala ko ba matatapang kayo? Bakit parang hindi nyo naman pala kayang harapin ang Pangulo ng Pilipinas? Diba? Matapang lang naman pala kayo sa talikuran. Matapang lang naman pala kayo sa paninirang puri kapag yung tao wala sa harapan ninyo. Pero kapag nandyan sa harapan ninyo ang mga tao, nagtatago na pala kayo. Mga bahag ang mga buntot nyo. Mga wala kayong bayag. Diba? Napakaduwag nyo. Sasabihin nyo weak leader ang Pangulo natin. Kayo naman pala ang weak leader. Mayaya kayo sa sarili nyo. Diba? Nakakahiya. Kaya mga kaibigan, hindi ba pwede yung mga yan maging Pangulo ng Pilipinas? No? May mga tantrums, parang mga grade 1 na inagawan ng mga candy. Ang bababa ng mga EQ nila, mga kaibigan. Mababa ang EQ ng mga yan. Diba? Tapos, tingnan mo may gana pa silang magrarally na naman daw. February 25. At ang tinatarget, Cebu. Sabi ko nga mga taga Cebu, Cuidado. Huwag kayo makikisama sa mga yan. At baka mamaya, yung Cebu naman ang magkaroon ng delubyo. Di ba? Sasabihin nila prayer rally. Prayer rally ba yun? Na puro pagmumura? Prayer rally ba yun? Na puro na lang paninirang puri? Walang Kita nyo guys kung pumunta kayo sa Bagong Pilipinas kick-off rally ni PBBM,
ang makikita nyo dun, puro magaganda ang maririnig nyo na mga mensahe. Si PBBM, ang gaganda ng mga mensahe, nakakapangilabot. Mga guys, kinilabutan nga ako eh. Tumayo ang mga balahibo ko sa mensahe ng ating Pangulo. Talagang napakaganda. Wala man lang paninirang puri. Walang ano. Sa bagay, consistent talaga ang Pangulo natin ever since. Hindi talaga siya naninirang puri. Yan talaga ang nagustuhan ng mga tao sa Pangulo natin na hindi siya marunong manira. Pero alam nyo, yung mga Duterte, consistent din. Consistent din sila sa pagmumura. Consistent din sila mga guys sa paninirang puri. At consistent din sila sa kanilang ginagawa na pagpapabagsak sa gobyerno. Di ba? Kaya, alam nyo, ang mga nag-hold on na lang talaga sa mga Duterte na yan, yung mga tao na yung mga tao na uto-uto. At yung mga tao na sumasamba sa kanila. Na halos ipagawa na lang sila ng altar at pagkatapos ay sambahin sila. Kita nyo, mga guys? Nagkaroon ng baha sa Davao. Anong sabi nung follower ko na taga Davao? Na dati maka-Duterte. Ngayon ayaw na niya. PBBM. Si PBBM ang gusto niya. Anong sabi niya? Taga Davao yun Ang sabi niya, ang galing-galing nila manira dito sa prayer rally, no? Ang galing nila manira kay PBBM. Ngayon na nagka-disaster kami, nagkabaha kami, nasaan sila? Wala nga ang Duterte. Wala nga, hindi nga sila tumulong. Diba? Yun mga guys, no? Na ang galing nila manirang puri, pero eto, nagkaroon ng disaster. Nasaan sila? Yung mga taong yan, talagang mga mga sanay na yung mga yan sa pagdedekwat ng pera ng taong bayan. Kita nyo naman, di ba? Grabe, ang yayaman na nila mga guys, na kung tutuusin, hindi naman sila mayayaman eh. Grabe, nagpayaman sila sa politika. Grabe. Nagpayaman sa politika. Meli Bravo Orje, bye po, start na work. Bye! Ingat po. Jolimy Ramos, Bastos, mga Dilawan. Yes po. Arnel Bernardino, mag-prayer rally din kayo, hindi ang puro kayo bitter. Kayo nga ang bitter eh. Sino ba ang nakaupo ngayon sa pwesto? Ang nakaupo sa pwesto ngayon, si PBBM, Marcos. Kayo, ang mga ampalaya. Kasi, kahit na iba na ang nakaupo sa pwesto, gusto nyo patalsikin para kayo ang maupo, mga buwaya kayo. Diba? Yun lang ang totoo nun, mga buwaya kayo. Lola's TV? Manahimik na ba o patas na ba ang Vera Files sa kagagawa ng fake news laban sa Marcos o kay PBBM? Evelyn Hernandez, good afternoon, Ma'am Admin Rich. God bless. God bless din po sa inyo. Sino pa? Araceli Makarat ho, ayaw ni Governor Gwen ng magulo, Palamura. Yes po, tama kayo. Jose Nedic Aragon, ano na ang nangyari sa mga digong DDS? At saka noon, naalala niyo yung sabi ni Governor Gwen Garcia. Kasi, pumunta di ba doon si PBBM?
nag-ano siya nag-inauguration nung Cebu Bus Transit. Ano sabi ni Governor Gwen Garcia? Napakatagal na itong proyekto na to. Ilang dekada na ito. Pero hindi talaga natutuloy-tuloy kahit na pinag-uusapan na, kahit na, di ba kahit nga sa panahon ni Pangulong Duterte, inano na rin yan nun pero wala, hindi natuloy. So anong sabi ni Governor Gwen Garcia? Ang sabi ni Governor Gwen Garcia, kailangan pa na magkaroon ng isang Marcos para matuloy yung proyekto na to. 'Di ba? At ang sabi ni Gwen Garcia, dahil si PBBM daw, gawa, hindi salita. Ano? Yun ang tawag niya kay PBBM Action, no? Not words. Gawa, hindi salita. Yun daw si PBBM, mga kaibigan. Kasi si Duterte, maraming ganun. Salita-salita. Although meron naman siya mga nagawa, meron naman talaga, no? Hindi naman natin yan mapagkakaila na marami naman siya nagawang infrastruktura, no? Pero mga kaibigan, hindi ganoon ka yung mga pangako niya talaga na sobrang napakaraming infrastruktura sa build, hindi talaga siya natupad. Kasi marami doon ang hindi nagawa. Marami doon gagawin pa lang biglang stop, no? Katulad nung sa mga pangako ng mga inchik na mga malalaking mga tulay, na mga pinagdudugtong yung mga isla, hindi natuloy yun. Sino ang magtutuloy ngayon? 'Di ba si PBBM? Ang sabi ni PBBM, kahit wala ang China, tuloy yan at hinanapan ng bagong magpopondo, 'di ba? Madaming mga big projects si Duterte na hindi natuloy. At ang gumagawa ngayon, ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos ang naghahanap ng panibagong pondo. 'Di ba? Kasi nga, yung China, ang dami nilang pinangako, pero wala naman Hindi naman nila tinupad. 'Di ba? Ganun talaga Ano mga asahan mo sa komunista? Wala namang mga yan. Wala namang mga word of honor yung mga yan. Kung magsasalita yung mga yan, pero wag mong aasahan na talagang tutuparin nila. Walang word of honor. Kasi wala nga silang Diyos, diba? Word of honor pa kaya. Diba? Kaya si Governor Gwen Garcia, mas gusto niya si PBBM. Kasi nga si PBBM, gawa, hindi salita. Gawa, hindi yabang. Gawa, hindi pagmumura. Diba? Arnel Bernardino, puro kayo China. Arnel, pakisabi sa sa Vice President mo, ikondena niya ang China. Pakisabi hindi niya kinokondena Ami Ruzul watching from Silang. Solid PBBM here. Hello, Ma'am Admin Rich. Salamat, Ami Ruzul. Yan. Yes, ano tayo dito? Solid PBBM. Diba? Verified scrapplers are both liars. Buhay na nila ang gumawa. Opo. Correct. Liars nga yung mga yan. Yan. And then, opinion ko lang po, kapag ikaw ay may kalungkutan at naglilingkod sa bayan, nasaan ba yan? Kung meron man silang mga personal na away, dahil sa kung ano-anong mang interes nila sa bawat isa, pagdating sa oras ng paglilingkod, saan ba yun? Biglang nawala. Biglang nawala.
sa bayan, lalo na sa panahon ng kalamidad, dapat ay isantabi muna nila ang inggit sa isa't isa, kundi gampanan muna nila ang trabaho nila alang-alang sa kapakanan ng kababayang salanta ng kalamidad. Correct! Huwag away ang ituro nila sa mga Pilipino. Sila maganda na ang buhay nila. Huwag na silang bitter, kundi mag-unawaan. Correct po kayo dyan. Kita niyo ang ginawa ng mga Duterte sa ano? Kita niyo yung ginawa ng mga Duterte kina Speaker Martin, 'di ba? Yun pong ano po yung magbibigay ng tulong no sa Davao, yung kay Speaker Martin, hindi pinadaan sa Davao City. Hinold sila, hindi sila pinadaan kasi hindi daw sila pwedeng mamigay ng tulong sa Davao City. Kita niyo, sama ng ugali ng Duterte. Masama ang ugali. Hindi naman sila ang tutulungan eh. Ang tutulungan yung mga tao. Yung mga Davaoenos na biktima ng bagyo. Di ba? Hindi naman si Basti ang tutulungan. Hindi naman si Pulong ang tutulungan. Hindi naman si Duterte o si RRD ang tutulungan. Ang tutulungan dun, yung mga tao na nasalanta, mga mahihirap. Hindi naman sila kailangan tulungan dahil ang dami na nilang nakulimbat sa bayan. Bilyon na ang nakulimbat nila sa bayan. 'Di ba? Kasi yun ang lumalabas no? Di umano, mga kaibigan, di ba? 51 billion, di umano, na merong mga dokumento ang sinasabi nung mga nasa Kongreso at pinatunayan yan ng DBM at saka ng DPWH, di ba? Pinakita yung tungkol doon sa mga budget, no? Na bilyon-bilyon na umaabot sa 51 billion. 'Di ba? So, hindi na sila kailangan tulungan dahil kahit na magkaroon pa ng bagyo o ano, mabubuhay ang mga yan kasi maraming pera. 'Di ba? Ang tinutulungan dito ni na speaker ay yung mga tao. Kaso nga lang, ang ginagawa ng mga Duterte na to, pinigilan nila yung relief operation ni na Speaker Martin dahil ayaw nila na tumulong si Speaker Martin sa Davao. Kita niyo yung mga mindset, no? Mas malala pa kaysa mga kinder, no? Kung yung mga kinder, mga kaibigan, nakakaunawa pa yung mga yun, kahit na maliliit na mga bata, nakakaunawa pa at marunong pang mag-appreciate. Kapag binigyan mo nga ng candy yan, tuwan-tuwa, di ba? Marunong mag-appreciate, nakangiti. Pero itong mga tao na to, ng mga buwaya, mga kaibigan, nagdadala doon sa Davao, si Speaker Martin Romualdez at ang kanyang team, nagdadala doon ng tulong. Pero anong sinasabi nila? Bawal dito tumulong. Si Speaker. Oh. Ba? So, mga selfish sila, mga kaibigan. Selfish. At hindi nila iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Ang iniisip nila, mga kaibigan, ay ang kanila lang ego at ang kanilang pride. Ba? Kawawa ang mga taga Davao. Ubus na ang aking ice cream. Kawawa talaga mga taga Davao, mga guys. Ang merienda ko, guys, nilagang saba. Yan, binigay sa akin ng aking sister. Nilagang saba. At saka yung ice cream. Yan. Dapat alam ng mga tao ang ginagawa ng mga Duterte. Virgie Penacate. Hindi nga po alam eh. Hindi po alam. Hindi po lahat ng tao ay alam ang ginagawa ng mga Duterte. Sa totoo lang, no? Admin Rich, sino kayang organizer ng February 25 Cebu Prayer Rally?
Ay, parang alam ko na. Walang iba kundi yung nag-organize ng Davao City Prayer Rally. Ang opisina ng OVP. Isa lang yan, mga kaibigan. Isa lang yan. Yung nag-organize sa prayer rally ng Davao, yun din yan, nag-organize ng ano. Kasi sila naman yung may access di ba? Sila yung may access diyan. Office of the OVP. Pag may kinatatakutan, ganyan talaga, sariling iniisip. Gusto sa pwesto. Correct po, Araceli Makarat Ho. Lesel Tanaka para sa mga mahirap. Yes po, para sa mga mahirap yun. Pero hindi pinadaan ng Duterte kasi bawal daw si Speaker Martin Romualdez magbigay ng tulong doon. Grabe grabe ang mindset, sobra. Napaka backward ng mindset. Boyet de Guzman, tama po kayo dyan, madam. Di patapos 6 taon. Naupo si BBM. Gusto nila, maupo na sila. Mga buhaya po kasi, ganun talaga. Pag mga buhaya, wala tayong magagawa dyan. No? Dear Juliet Paclivar, biglang nawala. Tama po, hindi nila tinatanggap ang tulong ni H.S. Romualdez sa Davao. Mga makasarili. Ibig sabihin, balang araw, kung makaupo yun sila, kawawa kung malaman nila na naging opponent ka. Wala kang tulong. Parang ganyan lang yun. Correct po kayo dyan, Juliet Paclivar, no? Parang noon sa panahon ni Noynoy Aquino, no? Yung sinabi niya, sinabi ni Ma Rojas, you should remember, you are a Romualdez, and the president is an Aquino. Diba? So, ganyan din yan, mga kaibigan. Pag ayaw mong tumanggap ng tulong sa isang tao, ibig sabihin, kapag may nangyaring disaster din doon sa kanilang lugar, hindi mo rin yan tutulungan. Parang dilawan. Dilawan style. Diba? Ganyan na mga dilawan may mga attitude, no? Cancel culture, na mga attitude na, ay, ayaw namin sa inyo. Oh, dyan lang kayo. Oh, kami lang dito, kami lang. Diba? Ganyan yung mga dilawan. Isa bagay, mga guys, dilawan naman talaga ang Duterte. Sa totoo lang, ang mga Dutertes po ay mga original na dilawan. Hindi talaga DDS? Wala talaga yan. Yung mga DDS, sila po yung mga dilawan dati na naging green. Sumama sila kay RRD. No? Kaya nga makikita nyo, marami sa mga DDS anti-Marcos. Bayad by. Anti-Marcos. Vivian Velez, anti-Marcos. Mocha Uson, anti-Marcos. Marami sa kanila, anti-Marcos. Yung mga kasama ni Duterte sa PDP laban, o sina Dominguez, anti-Marcos. Halos lahat yan sila, mga kaibigan, mga nasa PDP laban, anti-Marcos. Kasi nga, eto mga kaibigan ang PDP laban ay ginawa para pabagsakin si Pangulong Marcos Sr. Yun ang totoo. Kaya nga mga kaibigan, si Duterte, hindi talaga niya pwedeng suportahan si PBBM. Kasi nga, mga kaibigan, dilawan naman talaga siya No? Yun talaga ang totoo. Walang plastikan. Yan talaga ang totoo. Duterte is certified dilawan. Kaya kita nyo ang mga ugali ng mga DDS, di ba? Mga dilawan style Dilawan sila. Virgie Pinakate, wag nang idaan sa mga Duterte ang mga tulong. Diretso na sa mga tao. Yun nga po Ang kaso po kasi, pupunta ng Davao, no?
Oh, hinaharang. Oh, ano yan? Ay, nakita. From Speaker Martin Romualdez. Ay, hindi po kayo pwedeng pumunta dito. Hindi po pwedeng mamigay ng mga tulong. So, paano ba sila makakapamigay ng tulong kung hinaharangan sila, 'di ba? Yun lang yun, mga kaibigan. Ah, pa. Brian Takata, Arnel Bernardino, sa palpal ang totoong bitter. Correct po, no? Bitter kasi yan eh. Manuel Pedroso Jr., tama, sila ay gutom pa sa power. Correct. 6 na taon na sila ay namuno. Tapos, naghari-harian sila sa Davao. Pero sobrang gutom na gutom sila sa power at hindi pa sapat ang mga bilyon-bilyon na kanilang alam nyo na, di ba? Alam nyo na, mga kaibigan. Hirap na magsalita eh. No? Mga ka-PBBM, please share the video ni Ma'am Admin Rich po para kumalat. O nga po, salamat po sa Juliet Paclibar. No? And sino pa? Ana Catalan Besinio, Love. Rose Reyes, Vera Files Grappler, both liars. Yes po. Lisa Hernandez, hayaan mo na lang si FB. Ano? May FB ka naman. Oo nga po eh. Pero sana makapag-TikTok din ako. After 1 year, sana ma-lift na yung aking pagkaban after 1 year. No? Kasi para maganda po din kasi may TikTok. Kasi sa TikTok po, ang bilis ng ang bilis ng video kumalat. Kasi halos lahat ng tao ngayon nagti-TikTok. No? Apa. Herminio Eno watching from Masbate City. Hi, salamat po sa panonood. Watch out po sa inyo sa mga taga Masbate. No, marami po salamat sa panonood. Yan. Watching Araceli Makarat ho, watching from Toledo City. Hi, hello, Araceli, Toledo City, Cebu. Ay, nagbakasyon po kami dyan sa Toledo. Baka kilala niyo ang aking mga in-laws dyan. No? Nagbakasyon po kami dyan sa Toledo nung 2023? Nakalimutan ko na. At 2022 yata, nagbakasyon po kami dyan sa Toledo, no? Inikot po namin yung buong Cebu, namasyal po kami ng namasyal dyan, no? Yung akin po mga in-laws ay nandyan sa Cebu, no? Kasi yung aking husband ay taga Cebu. Yan. Maliit lang naman po ang Toledo, pero maganda siya, no? At malinis, no? Yan. Manuel Pedroso Jr., ibig lamang sabihin ang pagharang nila ay di nila totoong mahal ang kanilang kababayan. Correct po kayo dyan. Hindi nila mahal ang kanilang kababayan. Ang mahal lang nila ang kanilang sarili, no? Alam kasi nila, mga kaibigan, na sila, hindi naman nila kailangan ng tulong eh. Di ba? Dahil marami silang pera. Pero yung kababayan nila, kailangan ng tulong. Pero ayaw nilang may tutulong. Kasi nga, para sa kanilang mga egoistic kasi, no? Jenny Ragel. Nako, yung pusa. Ano ba tong pusa na to? Jenny Ragel watching from Kingdom of Saudi Arabia. Salamat po sa panunood dyan sa Saudi Arabia. No, marami tayong taga-panood dyan sa Saudi Arabia. Yan. Yan. Totoo po bang nagtatago na si Maharlika? What corpus? Yun po kasi ang yung may pumunta po kasi sa bahay ni Maharlika, may pumunta, no? Ayoko siya tawagin Maharlika, ano na lang, Eden, no? Eden.
May mga pumunta pong bahay kay Eden, Claire Eden, no? So, the same address ay syempre nakalagay doon sa Sumun yung address. Pero may lumabas pong tao, ang sabi, ay wala pong nakatira na ganyang pangalan dito. Wala daw. So mga kaibigan, imposible naman na hindi alam ng California kung ano ang address ni Maharlika, ni Eden. Kasi mga kaibigan, ang pagkakaalam ko, diyan sa Amerika, kahit sa ang state pa ng Amerika, mahigpit dyan eh. Talagang, talagang lahat ng mga tao dyan, nire-register nila yung kanilang address, no? At talagang alam yan ng gobyerno. Alam talaga yan. At ang pagkakaalam ko rin mga kaibigan, minomonitor yan sila. Lahat ng kung yung kanilang address ay updated pa rin, kung ganun pa rin yung address nila o baka nag-change address sila. Minomonitor yan. Hindi yan katulad dito sa Pilipinas na minsan yung address mo, ang tagal-tagal mo nang wala dyan, pero yun pa rin ang address mo sa card mo, no? Hindi ganun. Sa kanila mga kaibigan, minomonitor yan. At ang pagkakaalam ko, sa Amerika, napakahigpit talaga. At hindi ka dyan pwede magtago. Kaya nga, di ba mga kaibigan, kapag may mga kababayan tayo nagti-TNT, magtataka kayo, nagti-TNT sila, no? Tagong-tago na sila, tinatago na sila ng kung sino-sinong mga Pilipino, pero natutunton pa rin sila, mga guys. Kasi nga, ano talaga yan, mahigpit talaga sa Amerika. No? Kaya ang ginagawa ng ibang mga Pilipino, pag nagti-TNT, matutulog sila ngayon sa isang friend, no? Ngayong gabi, doon sila matutulog. Sa isang gabi naman, iibahin na naman nila, sa iba na naman sila matutulog. And then sa isang gabi na naman, sa iba na naman sila matutulog. Kasi mahigpit talaga dyan mga guys. Talagang minomonitor ng husto ang iyong mga galaw. No? Kaya naniniwala ako, hindi niya yan mapagtataguan. Kung magtago man siya ngayon, hindi niya yan mapagtataguan ng tuluyan. At isa pa mga guys, delikado yan. Pag talagang siya yung nagtago. Tapos, binigyan siya ng sumun. Ayan, start ng hearing. And then, sa pagkakaalam ko, kapag dumating yung three times ba yun? Hindi ko lang masyadong alam guys 3 times or 4 times na hindi siya umattend, mananalo si Abel by default. So, ibig sabihin, talo siya sa kaso. Magbabayad siya ng $2 million. Ang laki guys ng $2 million. At ito pa mga guys ito pa. Saan siya kukuha ng $2 million? Na napag-alaman, mga guys, napag-alaman ng source namin, no? Kaming mga PBBM vloggers, napag-alaman mga guys na yung palang bahay na nirerentahan ni Mahar Luka-Luka sa California ay sobrang liit. 37 square meters. Maliit yun, di ba? Oh. Bakit kapag umasta siya, para siyang milyonaryo? Pag umasta siya, pag nagdamit siya, pabongga-bongga. Pagkatapos, kunwari, andun siya sa isang lugar, nagkakape, mamaya-maya, nandun naman siya sa ibang lugar, nagla-lunch. Parang, pag iniisip mo, parang meron yatang nag-i-sponsor dito. Parang meron yatang nagbabayad dito. Sa malamang mga guys, malamang sa malamang, kung makakayanan niyang bayaran ang $2 million, malamang siya talaga ay nakakatanggap ng bayad galing sa China. Kasi 'di ba, mga bayaran. At saka hindi lang sa China, mga guys. Yung mga politiko na
Yung mga politiko na nag-uutos sa kanya para tirahin si F. Elisa at saka si PBBM. Hindi niyo ba napansin? Dali kumakating ilong ko. Hindi niyo ba napansin mga guys? Yung kanyang mga videos, yung kanyang mga live, yung kanyang mga pinopost sa YouTube, tsaka sa Facebook. Wala siyang pinopost mga guys, kundi puro paninira sa ating Pangulo, kay F. Elisa, sa Marcos family, sa Marcos government, puro paninira. Alam niyo ba mga guys, na kapag ganyan ang isang vlogger, merong nag-uutos dyan. May nag-uutos at may nagbabayad. Kaya siya ganyan. So, alam nyo na, sino-sino ba ang gustong magpabagsak sa ating Pangulo? PBBM. Diba? At saka kay FL Lisa Marcos. Sino-sino ba ang mga kalaban ng Marcos administration? Iisang kumpas nila mga guys, di ba? At kita niyo naman yung mga vloggers at mga DD sheets. Kapag nagpo-post sila ng mga paninirang puri, iisa din. So kitang-kita mo, iisa ang kanilang kumpas. Malamang sa malamang, meron sa kanilang nagbabayad. Diba? Hindi katulad sa amin, mga Marcos supporters sa mga vlogger. Iba-iba kami. Ako, ang kino-content ko, yung gusto kong i-content, yung feel ko na gusto kong i-content. Yung mga nire-rebuttal ko, yung mga gusto kong banatan. Kasi gusto ko kumikilos ako, mga guys, dahil yun ang gusto kong i-content. Hindi ako kumikilos, hindi ako nagko-content dahil meron sa akin nagsasabi na i-content mo to. O ito, banatan mo yan. Ayoko ng ganun. Gusto ko kung ano yung i-content ko, kung ano yung feel kong i-content, kung anong gusto kong i-rebuttal o i-flex, no? Yung mga ginagawa ng ating Pangulo. Yun ang gusto kong i-content. Hindi ako katulad ng iba, yung mga DD sheets na yan, na vloggers, na nagko-content sila, gumagawa sila ng mga videos at ng mga live, kasi yun ang utos sa kanila. O ito, banatan nyo tong si F. Elisa, banatan nyo to, ganito, ganyan. Diba? Kaya, yan yung mga tinatawag na mga trolls. Kasi, kumikilo sila ayon sa nagkukumpas sa kanila. Yan yung mga trolls, mga guys. Diba? Pero kami na mga BBM, no, PBBM vloggers na sumusuporta sa ating gobyerno, kumikilos kami, nagko-content kami kasi gusto naming suportahan si PBBM. Ngayon kung halimbawa, magbibigay sa amin ng gift o magbibigay sa amin ng kumbaga love gift or parang regalo whatsoever, gift nga regalo, no? Tatanggapin. Pero sa awa ng Diyos, wala pa namang nabibigay si PBBM sa akin. Sa awa ng Diyos, wala pa naman ako natatanggap na regalo galing kay PBBM. Diba? Kasi although nakakapunta ako ng Malacanang, mga guys, pero ang Pangulo natin, hindi mo naman yan basta-bastang, merong event, kino-cover namin. Hindi mo naman basta-bastang kausapin ng personalan. PBBM, sa dami ba naman ng PSG niyan? Ay, nainis nga ako nun sa isang nun sa Malacanang, mga guys, yung PSG, Grabe yung PSG, nanghahawi. Yun bang, eto na si PBBM, nandiyan na. Tapos, ginanon ko yung balikat ni PBBM kasi nga gusto kong magpa-picture. Pero hindi ako nagsalita na Mr. President, pa-picture naman. Hindi ako nagsalita. Basta ginanon ko lang, hinawakan ko lang yung balikat niya. Kasi gusto kong mag-selfie. Yung PSG, biglang hinawi yung kamay ko. Sabi ko, walang yata itong PSG. Ito parang gusto kong batukan.
Imbes na makakapagpa-selfie na nga, yan, makakapagpa-selfie na ako. Hinawi yung aking kamay. Sabi ko, walang nga talaga to. Di bale, marami pa ng pagkakataon, no? So, antay na lang tayo ng pagkakataon. No? So, mga, okay. Arnel Bernardino, puro walang kwentang opinyon ni Dugong opinyon ng matandang ulyanin. Correct po kayo dyan, Brian Takata. Alam niyo kasi mga kaibigan, nakakawalang gana kasing makinig ng mga prayer rally daw, ng mga speech daw, na ang lumalabas naman sa bibig, puro naman paninira. Parang wala kang makuhang maganda, di ba? Parang, nakakainis. Alam niyo, sa totoo lang katulad na lang ni Senator Amy Marcos. Senator Amy Duterte Marites Manotok. Wala na palang Marcos yun, no? Duterte na yun eh. So, katulad na lang ni Senator Duterte. Kapag siya mga kaibigan, nag-i-speech, parang ayoko na siyang pakinggan kasi yung bang yung speech niya, yung laman ng kanyang speech, puro reklamo, may paninira, nagpo-point ng fingers, pagkatapos, ang sama ng sinasabi niya tungkol sa pinsan niya, tapos kitang-kita mo na pinagtatanggol niya yung Duterte, pero pagdating sa kapatid niya, hindi man lang niya mapagtanggol. Kaya sabi ko, pag may nakikita ako na na speech or may sinasabi si Amy, hindi ko lang pinapakinggan sa totoo lang. Nakikibalita na lang ako sa iba. Nalalaman ko na lang, ganun pala yung sinasabi niya kasi hindi ko na siya pinapanood, hindi ko na pinapakinggan kasi nakakawalang gana. No? Yun bang kapag nakinig ka sa isang tao na puro reklamo at puro batikos, wala kang makukuhang maganda. Diba? Kasi si dating Pangulong Duterte, kita niyo, di ba? Yung mga sinasabi niya ngayon, puro pangit. Wala kang makuhang maganda. Yan. Ganyan ang gusto. Yan ang gusto ng mga DD sheets. Gusto nila yung mahilig manirang puri, mahilig mangmura, mahilig manlait, mahilig yung pagtawanan yung ibang tao. Ganyan ang mga DD sheets. Yan ang gusto nila. Ayaw nila ng professional. Ayaw nila yung kapag nagsalita, maayos magsalita, walang mura, walang character assassination. Ayaw nila ng ganun, mga kaibigan, yung mga DD sheets. Ang gusto nila, yung parang sanggano. No? Pag sanggano ka magsalita, gusto nila yun, tumatawa sila. Tapos sinasabihan pa sila na, mga loko-loko kayo. Bakit kayo naniniwala? Mga uto-uto naman pala kayo. Tawa sila ng tawa, palakpakan pa sila, di ba? Nagpapalakpakan pa sila kay Digonio. Kita nyo, tinatawag na silang uto-uto, tinatawag na sila na mga madaling maniwala. Pagkatapos, nakukuha pa nila, mga kaibigan, tumawa. Kahit na gano'n na yung sinasabi sa kanila. Di ba? Grabe, no? Brian Takata. Okay. Yan. Yung mga katulad po ng mga Duterte, hindi talaga sila pwedeng hindi sila pwedeng pang national election. Kasi po sila mga makasarili, no? So yan po muna mga kaibigan, babalik na lang po ako mamaya, no?
At meron muna akong gagawin. Salamat po muli, Arnel Bernardino sa panonood. Juliet Paclibar, salamat po sa panonood. No? Ingat-ingat po kayo dyan, kahit saan man kayo naroroon. Rosala Dahino, salamat po. Juan Pedro, watching from Bohol, gandang hapon sa lahat. Gandang hapon din po sa iyo. Sara Pineda, good PM po. Good PM din po sa inyo. Albert Granada, salamat po. Ami Rozul, salamat po. What Corpus, marami pong salamat sa panonood. Virgie Penacate, salamat po. Samson Ramiscal, salamat po sa panonood. Araceli Macarat Ho, salamat po. Virgie Penacate, What Corpus, Lizelle Tanaka, Boyet de Guzman, salamat po. Merly Bautista, salamat po. Lizelle Tanaka, Brad Roma, salamat po sa panunood. And Brian Takata, nabasa ko na pa. Nabasa ko na pala. Manuel Pedroso Jr., salamat po. Jolimi Ramos, salamat po. Lolas TV, salamat po. Arnel Bernardino, salamat po. Jose Nedic Aragon, salamat po. Glenn Resurrection, salamat po. Crespo Elmo, salamat po. Mars, salamat po. Jackie Anderson, salamat po. And sino pa ba? Herminio Eno, salamat po. So maraming po salamat sa inyong panonood, no? Bye-bye po. Patuloy po nating subaybayan at share at atin pong panalangin ng ating Pangulo na patuloy po siyang bigyan ng Panginoon ng magandang kalusugan, no? Para mas lalo po niyang magawa ang mga gawain niya para po sa bayan. Salamat po. Ito po muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Bye! Maraming salamat po. I-follow natin yung Admin Rich. Kita nyo na mga guys. Admin Rich. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talagang sirain. Commentarista. Kita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance does apply. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight